Magandang hapon sa inyo lahat. Ito po si Herbert Julia, author ng The Bible Evangelization. Kakibat ang ating pananalig sa banal na Panginoon Diyos, banal na Panginoon sa Kristo at kabayan ng kaliwanagan ng Kandala Santa Maria, ay ating po ibinabahagi sa inyo sa libong ito. Ang mensahe ng ating banal. Ang tema ng mensahe ng ating banal na Panginoon Diyos ay Gabay ng Diyos sa mga tao at simbahan. Ngayon ay babasahin ko po sa inyo ang mga mensahe ito mula sa Baptisan ng Mabuting Balita. Paghahari ng ating banal na Panginoon Diyos sa pamamagitan ng banal na Panginoong Jesucristo. Ayon po dito sa mga taga-Roma, Kabanata 16, 15, talata 7 hanggang 11. Ito po ang mensahe. Paano kayo'y malugod na tinanggap ni Kristo, kayo din ang gawin ninyo sa isa't isa upang maparangalan ninyo ang Diyos. At sinabi pa rin, purihin ninyo ang Panginoon, kayo mga intil, ang lahat ng bansa ay magpuri sa Kanya. Iba natin sa 1 Korinto Kabanata 1, talatang 10, ito po ang mensahe. Mga kapatid, ako'y nananawagan sa inyo, sa ngalan ng ating Panginoong Hesukristo, magkaisa kayo sa pananalita, isipat, layunin, upang masa inyo ang pagkakabahagi. Magpatuloy po natin sa 1 Korinto, Kabanata 12, talatang 27 at talatang 28. Ito po ang mensahe. Kayo ang lahat ang iisang Kristo at bawat isa'y bahagi nito. Naglagay ang Diyos sa iglesia, una ng mga apostol, ikalawa ng mga propeta, at ikatlo ang mga guro. Naglagay din siya ng gagawa ng mga kababalaghan, mga maging mga may sakit, mga tagapagtulong, mga tagapangasiwa, at mga magsasalita sa iba't ibang wika. Pagpatuloy po natin sa mga taga-Korinto, 1 Korinto Kabanata 12, talatang 4, talatang 7. Iba't iba ang kaloob, isa lamang ang Espiritu nagkakaloob ng mga ito. Iba't iba ang paraan ng paglilingkod, ngunit isa lamang ang Panginoong pinaglilingkuran. Iba't iba ang gawain, ngunit isa lamang ang Diyos na sumasa lahat ng taong gumagawa ng mga iyon. Ang bawat isa binigyan ng kaloob na naghahayag na sumasa Kanya ang Espiritu para sa ikabubuti ng lahat. Ito po ang mga salita ng ating banal na Panginoon Diyos at mensahe sa libro ito sa ating pagbabahagi ng The Bible Stations o ng Mabuting Balita dito sa The Bible Evangelization. Ating po pasalamatan ng ating banal na Panginoon Diyos at maraming salamat sa Kanya sa Kanyang mensahe ito at Kanyang salita. Ngayon, paliliwanag ko po sa inyo ang mga mensahe ito mula sa tema na gabay ng Diyos sa mga tao at simbahan. Nais pong ibabatid sa atin ng ating banal na Panginoon Diyos sa simbahan o yung mga lingkod ng simbahan at o yung mga nananampalataya, maging hindi nananampalataya, na tayo mga nananampalataya sa loob ng simbahan ay tayo ay tanggapin natin yung isa't isa, yung mananampalataya at maging yung ating mga kaparian, yung lingkod ng simbahan, tanggapin niya yung ang bawat isa. So walang pinipili, maging yung ang lahat, ang bawat mga bansa. So kanyang tanggapin ng sino man nais na manampalataya. Kaya gaya ng ginawa ng Panginoon Diyos, ng banal na Panginoon Kristo na yung mga mula doon sa mga mula sa Israel, mga Hudyo at sa mga Hintil o yung iba't ibang mga bansa. So kanyang tinanggap lahat yan para kanyang pinagmumuklod para sa pananampalataya sa Panginoon Diyos para maligtas. So ganun din ang siyempre pagpapatuloy ng ating pananampalataya ng simbahan o ng mga kaparian at gayon din ng mga tao. Yung ating simbahan ay ang ating simbahan ay ating palaguin, ating pagtibayuhin sa pamamagitan ng gabay sa bawat isa. Kung doon sa mga tagapaglingkod ng simbahan, kung mga pari, kanilang pag-ibayuhin ang kanilang paglilingkod. Yung mga tao, pag-ibayuhin nyo yung inyong gampanin bilang mananampalataya at inyong pagpapagawa ninyo sa kanunod sa inyo ng Espiritu Santo para makatulong kayo sa ikalalagulong ng Iglesia ng ating mananampalataya. So tayo ay nais ng banal na Panginoon Diyos na buklod tayo at tinatanggap natin ng bawat isa sa ating pananampalataya. Yung mga tao at yung kaloob sa atin ng Espiritu Santo ay gagamitin natin upang palaguin natin yung ating pananampalataya. Yan ang nais ng ating banal na Panginoon Diyos. At
nais niya na tayo ay buklod kakaisa sa ating layunin, isipan at layunin at pananalita upang mawala yung pagkakabahabagi. Kinakailangan tayo sa ating simbahan, yung kaloob sa atin ay pag-ibayunin para tayo ay buklod at hindi magkakabahabagi. So magkakaisa tayo ng layunin sa balangkas ng mabuting balita na nais nating pananampalataya. Ngayon, kung tayo, kagaya doon sa halimbawa, noong mga panahon noong panahon, nagkakaroon na ng pagkakabahabagi sa iba't ibang interpretasyon ng Bible at iba't ibang mga paggagap o pagdaloy ng pananampalataya. Hanggang ngayon ay nagkaroon ng mga iba't ibang mga denominasyon yung ating pananampalataya, nagkakaroon ng pagkakabahabagi. Mayroong iba't ibang mga nabubuong mga reliyon na Kristiyano rin at hindi na mula doon sa mga apostol. Kaya marami, may mga nag-claim din sila yung karugtong ng mga apostol sa Kristo at hindi yung sinasabi, halimbawa, na tayo namang Kristiyano, Katoliko, kiniklaim natin na tayo yung successor ng Panginoon sa Kristo mula doon sa mga apostol. Pero din yung iba, sinasabi nila sila yung mga successor. O sila ay may mga iba't ibang mga naging circumstansya doon sa loob ng simbahan kaya sila ay hiniwalay. So yan yung iniiwasan at ayaw ng ating mananampalataya. Tayo ay mag-isa ng layunin sa ating paggagap, sa ating pananampalataya, sa ating pananampalataya, para hindi tayo nagkakaroon ng pagkakabahagi. Pabuklod tayo para hindi tayo magkaroon ng pagkakabahagi sa ating pananampalataya. Yung nagkakaroon tayo ng diskusyon sa loob ng simbahan. At lahat ng tao ay mahikayat natin sa pananampalataya sa Panginoon at sa Panginoon sa Kristo. Kaya tayo ay nagkakaroon ng problema sa ating iba pang mga marami na nga yung hindi na ng palataya, yung na ibang hindi na ng palataya na nahihirapan din tayo hikayatin sila sapagkat tayo pa lamang na nahikayat na nagkakaroon ng problema doon.